Hindi nga po mga idol ikinatuwa ng halos lahat ng mga fans at analyst ang pagkatalo ng Boston Celtics sa Game 5. Pagkakataon sana nila ito para tapusin ang serye at umabante sa second round ng East Playoffs. At lahat ng ito sinayang lamang ng team matapos ang napakalamyang opensa sa second half. Hindi lang naman mga fans ang dismayado sa nangyari sa Boston dahil maging ang kanilang superstar na si Jason Tatum aminadong nagalit sa ipinakitang laro niya sa Game 5. Inamin ito sa post-game interview, sinisisi nga po niya ang kanyang sarili sa pagkatalo since hindi nga po mapasok ang kanyang mga ginagawang tira. Napaka-inefficient nga nito sa pagkakaroon ng -9 sa efficiency ratings. Masyado nga sila ditong nag-relax sa opensa at depensa at hinayaan nga nilang 76ers na maging komportable lalo sa last minute ng fourth quarter matapos silang ma-outscore dito at makagawa ng scoring run ang Philadelphia dahilan para matalo sila. Samantala, dito naman tayo. Isang araw bago magsimula ang Game 5 ng Lakers at Rockets, inanunsyo nga ni Shams Charania ng ESPN na 100% sure maglalaro na nga dito si Austin Reaves makalipas ang 4 na linggo na pagkawala sa team. Maayos na rin naman ang kalagayan ng batang player ng Lakers. Nakasama na nga siya sa ginawang 5v5 practice. Mismong si Reaves nang nagsabi excited na nga siyang makabalik sa lineup bukas. At kasabay ng pagbabalik ni Reaves, sinabi nga ni LeBron James masaya nga siya sa nangyaring ito dahil magiging malaking tulong si AR para mapalakas lalo ang kanilang opensa. Meron nga silang dagdag reinforcement lalo sa scoring. Pero kahit man bumalik si Reaves sa Game 5, expected pa rin na magiging limitado ang kanyang playing time at maglalaro pa rin naman ito ng off the bench laban sa Houston Rockets sa kanilang Game 5. Pero dahil nga sa gigil ng Lakers ngayon dahil sa pagyayabang ni Alperen Sengun, malamang sa malamang gagawa ng paraan si LeBron James para matapos ang seryeng ito. Sa kabilang banda, bagamat nakafocus ang NBA sa pagtatapos ng first round ng playoffs at pagsisimula naman ng second round, kasalukuyan pa rin naman nga silang gumagawa ng paraan para maisaayos at mapaganda ang kanilang kompetisyon. Sa katunayan, gumagawa sila ngayon ng mga bagong rules upang lahat ng teams magkaroon ng tsansang mapalakas ang lineup. At isa sa mga pinagtuunan ng pansin ng NBA ang paggawa ng bagong rule para pigilan ng mga teams na mag-tanking. Pansin ng liga, parami ang mga kupunan na sinasadyang magpatalo para bumaba ang kanilang pwesto sa standings at magkaroon ng malaking tsansang makakuha ng mas mataas na pwesto sa NBA draft. Naniniwala ang mga ito na kapag mas mababa ang kanilang record, mas malaki ang kanilang tsansang makuhang first overall pick, which is hindi na nga pinapayagan pa ng liga. Ayon sa bagong rules, ang mga teams na mapapatunayan nagtatanking, mapaparusahan, mapapatawan ng multa. Bukod dyan, bababa rin naman ang kanilang odds o tsansang makuha ang mataas na pwesto sa draft. Kaya mas hihigpit talaga ang liga pagdating sa pagtanking ng mga NBA teams.